Trillanes doon. Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't di Yun ang malaking katanungan. Ano yung papel ng ASO, bakit nagsaserve ng warrant of arrest? Meron silang kasinungalingan na pinapalabas, lalo na yung Panggula. Dahil parang lumabas na ho. Nag-announce na ho na meron atang warrant of arrest. Hindi lang nila nakuha si Senador Bato, kaya gano'n ang nangyari. Gaya ng nangyayari ngayon. Abusadong-abusado na siya. Ang tanong, bakit ba si Aplaska lang ang nasuspinde? Sa gitna ng kaguluhan Wednesday night, I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa amin pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-aakwit dahil sa politika. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Happy Saturday everyone! At ito ang ating hihimay-himingin ngayon. Anak ng Tipaklong. Ibang klase rin, no? Pagkakampi nila, medyo absuelto. Pagkalaban nila, suspendido. Ibang klase ang gobyerno, no? At posibleng mangyari kay Tatay Digong, posibleng mangyari kay Senador Bato, ang nangyari kay Tatay Digong. Posible. Posibleng mangyari kay Senador Bato kung ano yung nangyari kay Tatay Digong. Kung wala yung magagaling na senador diyan sa Senate noong araw na pinasok ng mga ahente itong Senate building. Nung nabulilyaso na, kita nyo, pati yung Pangulo nag-announce. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Kanina lang, sila lang. Pero siyempre, bago tayo magsimula, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. At andyan po yung join button sa baba. Pindutin nyo lang kung gusto nyo sumali sa komunidad. At sa shoutout segment natin, kung hindi ka pa na-shoutout, damihan mo yung pag-comment. Kasi baka natatabunan. Maya-maya, baka isa ka na sa ating ma-shoutout. SB Cayetano nanawagang suspindihin sina Matibag at Boromediano, Attorney Bomediano. Oo nga, nagtataka tayo. Bakit ang nasuspindi lang ni Ombudsman Rimulya, etong si General Mau. Tataka lang tayo, nakapagtaka. Bakit ganon? Hindi pantay. Kung may mga pagkakamali, dapat lahat sila suspindihin. Hindi naman magwa-warning shot si General Mau kung walang magtatangkang pumasok. Naglalabas pa ngayon sila ng mga CCTV footage na wala daw NBI doon. Anak ka ng Tipaklong. Kitang-kita na. Ngayon, ipatawag nyo yung mga nag-post na media. Sila yung nakapag-cover doon eh. Pagkumparahin nyo. May CCTV naman ng Senate. Bakit sasabihin na wala? Diba? At Senator Alan Peter Cayetano, nagsalita na ho. Dapat pare-parehas lang. Dapat pantay-pantay. Kung may pagkakasala man, dapat. Pasok natin to. Bakit si Aplaska lang? Yan ang tanong. Mamaya natin talakayan itong kay Senador Marcoleta. Bakit si Aplaska nga lang? Diba? Dapat hindi ganun. Inalmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman kay Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Bukod sa Office of Sergeant-at-Arms, iimbestigahan din daw ang NBI, PNP, pati si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnayan doon sa viral na video niya na nag-uutos itago ang CCTV ng Senado. Ang tanong dito, bakit si General Aplaska nasuspindi na? Diba? Bakit yung iba? Imbestigahan pa lang. Wow.
May pair ba doon? Wala namang pair doon. Dapat, nung sinabi nyo na, sige, suspendihin natin to si General Aplasca, sinuspindi mo na rin yung director at yung abogado na nasabi na siya yung nandoon sa pasilidad ng Senate. Di ba? Kami ho ay nagtataka na nangyayaring yun. Bagay, pagkakampi, pagkaaway, suspendido. Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. I came here to announce that there was a recommendation and I signed for a 6-month preventive suspension of the Sergeant-at-Arms of the Acting Sergeant-at-Arms of the Senate, Mau Aplasca, effective today. 2 araw matapos ang barilan sa Senado, pinatawan ng 6 Ibang klase, no? 6 na buwan agad. Suspendido. Pero yung mga pumasok doon noong unang araw na hindi nakuha si Senador Marcoleta, si Senador Bato, yun pa, namamayagpag, nasa pwesto pa rin. Diba? Kaya nga sabi ni Senador Marcoleta, kung hindi napigilan at wala doon yung mga galing at hindi hinihintay doon yung article of impeachment at nag-alisa na yung mga ibang senador, sigurado malamang sa malamang nasa dahig na si Senador si Senador Bato. Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution Yes po. na kailangan si Bato will voluntarily. Ulitin natin. Alam mo, kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution Yes po. na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will banish to the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oh. Yan, ginawa kay Digong. Oh. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't di? Yun ang malaking katanungan. Ano yung papel ng ASO? Bakit nagsuserve ng warrant of arrest? Meron silang kasinungalingan na pinapalabas, lalo na yung Panggula. Dahil parang lumabas na ho. Nag-announce na ho na meron atang warrant of arrest. Hindi lang nila nakuha si Senador Bato, kaya gano'n na nangyari. Meron kasing interview o press con ang DOJ na pinababantayan na si Senador Bato baka makaalis ng bansa. Meron na hong kwentong gano'n. Noong mga panahon na siguro na inattempt nila at napigilan ng mga senador at napigilan ng mga Sergeant of Arms o mga security ng Senate, wala silang nagawa kasi papalag . Ano ba yung mga to? Mga ex-military, ex-police, diba? Mga galing din ang training yan. Tsaka nagserbi yan sa serbisyo matagal na panahon. Siguro, nung nagkaroon na ng pang, nag-isip na rin itong mga na hindi tayo pwede. Baka tayo dito, mapiligro tayo dito. Kaya yon siguro, gano'n na nangyari. Kaya sinasabi dito ni Senador Marcoleta, kung halimbawa na napasok at hindi napigilan itong mga ahente, malamang sa malamang, nasa dahig na si Senador Bato. Ibang klase ang gobyerno ngayon, ano? Mas maganda pa yung dating Pangulo nagmumura. Walang ganto. Yung Pangulo nga ngayon, hindi nagmumura, pero katakot-takot na problema ang nangyari. Alam ko na. Baka kasi daw gusto, may mangyaring eksena at magdeklara. Hindi naman pwede yun. Diba? Walang ganun. Hindi pwede yung gagawa ng kwento at magdideklara na lang ng basta-basta. Hindi papayagan ng mga milyon-milyon tao yung ganung bagay. Mahirap pa. Dahil mamumuno na naman sila napakaraming taon, ganon. Repeat the history. Hindi pwede. Yung pinakita yung warrant of arrest. Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah. Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? Yun ang nakakapagtaka. Bakit hinabol nila yung tao?
Ano yung plano? Na yung plano, naunsumi yung plano. Di ba? Hindi umabante yung kanilang mga kagustuhan. Oh. Buti na lang talaga si Senador Bato, magaling ang training eh. Naalpasan. Ngayon daw person of interest daw si Senator Alan, Senator Robin at Aplasco. Nako. Meron na hong lumalabas na tarot reading. Baka magulat kayo. Ibang klase ho ang usapin dun sa pagbabasa ng barahan na yun. Kaya huwag niyo masyadong kayong mga nasa gobyerno, huwag niyong pilitin daw. Ayon sa tarot, huwag niyong pilitin ang tao. Naku, nakakatakot yun Hanapin ko yung video na yun. Pero ipasok muna natin itong itong kay Atty. Harry Roque na person of interest na raw. Itong Senator Robin, Senator Alan at si Aplasco. Ay nasuspinde ng 6 na buwan ng ombudsman di umano dahil sa kinakailangan maimbestigahan ang mga pangyayari sa Senado. Totoo po, kinakailangan maimbestigahan kung ano nangyari sa Senado dahil hindi po pwede na linulusob ang institusyon ng Senado na sa ating kasaysayan ay talagang simbolo ng demokrasya. Kaya po yan pinangangalagaan natin ang mga senador po dahil ang kanilang mandato ay nanggagaling sa buong sambayanan at hindi lang sa isang distrito, ay nagiging independyente maski na po merong mapang-abusong presidente at lalong-lalo na kung merong mapang-abusong presidente. Dahil ang kanilang mandato ay kapareho lamang, kung hindi mas marami pa ang mga botong nakuha nila kaysa sa presidente, maninindigan sila kung abusado na ang presidente, gaya ng nangyayari ngayon. Abusadong-abusado na siya. Ang tanong, bakit ba si Aplasca lang ang nasuspinde? Hindi ba kung ang nais malaman ng ombudsman ay kung sino talaga ang dapat maparusahan sa pangyayari sa panunusob ng Senado? Dapat yung partido na nanlusob, yung NBI, yung hepe niya, masuspindi rin. Bakit para bagang nagkaroon ng desisyon ng ombudsman na ang tanging merong pagkakasala ay ang sergeant at arms ng Senado na siya pang institusyon na linusob ng napakaraming mga armadong mga NBI agents. Siyempre maraming palusot kasi kwando requested daw ni Vic Veloso ng GSIS ang mga personnel ng NBI. Ano naman ang kinalaman nung request ni Vic Veloso doon sa pagdidrill, doon sa sapilitang pagbubukas ng pintuan na nagko-connect sa inuupahang premises ng Senado doon sa mga lugar kung nasa nandun yung mga NBI agent. Doon nga magtataka, Atty. Harry Roque. Anong koneksyon ng GSIS? Anong koneksyon nila dito sa Senate? Although pader lang pintuan lang ang parang koneksyon, sarado naman iyon. Ang paliwanag daw dito ng mga magagaling, gagawin daw isasara. Meron bang isasara kasama pa kayo? 'Di ba? Meron naman sila mga empleyado para isara nila. Kayang-kaya naman ng mga tauhan nila 'yon. Nag-request daw, attorney, para saan? Alam nyo na 'yan. Hindi naman tayo pinanganak kahapon para, kaso nga lang, pagkagustuhan nila, kagustuhan nila. Pinagtatanggol pa nga sila nung under Mantakin nyo. Ibang klase gobyerno, no? Wow. Only in the Philippines. Tama na po ang pagpapalusot. Talagang ang kanilang pakay, buksan ang pinto, salakayin ang Senado at hindi natin alam kung sila'y nagtagumpay, kung ilan ang mamamatay, kung sino-sino mga mamamatay. Pero syempre, nung sinabi ni Senate President Alan Cayetano that the Senate was under attack, nakita naman po natin yan sa ating mga sariling mga mata dahil nandun naman ang mga cameras ng telebisyon,
SMNI, mainstream media, pati na po mga vloggers at iba-iba pang mga mamamahayag. Ano pa ang kinakailangan ng ombudsman para masuspinde rin ang NBI director? Hindi ko po sinasabi na meron ng pagkakasala ang NBI director, pero hindi po patas na kung ang ating layunin ay bigyan ng katarungan ang talagang pagyurak doon sa ating napaka-importanteng institusyon ng demokrasya, dapat pati ang NBI director ay nasuspinde Tama. pending investigation. Tama. Kasi, bakit nakarating doon at tinatanggi? Ito bakit kasi, nung sinabi kasi nila na wala doon yung mga ahente nila, tapos may nangyaring mga ganung bagay, dapat sinuspindi na. 'Di ba? Kung tama yung hatol ng ombudsman, dapat doon pa lang sa dalawang panig, bakit kayo nandyan? Wala naman palang aarestuhin. O, bakit kayo nasa GSIS? Anong ginagawa niyo sa GSIS? Ano naman yung papel ng GSIS? Bakit kayo ni-request para pumunta ron? Patawag nyo rin yung taga GSIS na para alamin. Kaso nga lang, biglaan yung pinirma ng suspension ni Aplaska at wala namang pananagutan yung iba. Yung ibang mga leader o ibang yung director. Wala man lang papel. Di ba? Pag-isip na lang talaga kayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Meron ba ditong kampi-kampihan? Ayan ang tanong ni Aling Ledesma, matagal na. Yan ang kanyang inaalam kung talaga bang, naku. Hay! Ano ba talaga, Ka-Rudy? Kaya mapapatanong at tinawag na sinungaling ni Senador Alan Peter Cayetano, itong si Direktor. Sinungaling. Sabi dito, Senate President Alan Peter Cayetano na sinungaling si NBI Director Melvin Matibag. diba? Mukhang iba raw kasi ang nire-report nito kay Pangulong Bongbong Marcos. At dahil dyan, nananawagan si Cayetano sa ombudsman na suspindihin din si Matibag. Bukod dyan, binira rin ni Cayetano ang Senate minority. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mon Valves. Mon, anong update dyan? Julius, kahit walang pasok ngayong araw sa Senado, talagang patuloy pa rin ang mga maiinit na reaksyon at opinyon na palitan ng mga senador kaugnay nga sa nangyaring barilan at pagpapaputok nga ng baril sa loob mismo ng Senate building noong Miyerkules ng gabi. Nagsisinungaling daw si NBI Director Melvin Matibag kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi naman daw niya kinwestiyon ang agad na pagtawag ni PBBM kay Cayetano para mangamusta at siguruhing hindi gobyerno ang namaril. Nako, yan na. Alamin natin yan dito sa buong video na binigay ni Senator Alan Peter Cayetano. Siya ho ang nagsasalita dito mismo. Kaya nasabi at tinawag na sinungaling. Eto naman Panggulo, bakit kasi nag-monitor ka lang, hindi ka umaksyon? Hindi kasi nakakapagtaka, 2 oras at kalahati na raw siya nagmo-monitor. Di sana, tinawagan mo yung kapatid mo, tinawagan mo kung meron ka nga tinawagan, di ba? Tinawagan mo yung si DILG John Vic, tinawagan mo. Dapat yung action sana, wala inutusan mo pa, pull out, alas 4 ng hapon. Noong unang araw. Yung pangalawang araw. Pangalawang araw o pangalawang araw o unang araw nangyari. Kaya alamin natin itong sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na sinungaling. Praise God for this opportunity to tell you the truth, to report, to react, and to make an appeal. First, sa mahal nating Panginoon, and second, sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half-truth, hindi pa rin po truth yon. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado.
Ulitin ko po, hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Yan. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na inappoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intensyon din po ay wag po siyang pabotohin. Yung po ang intensyon. Kung ang intensyon lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam at saka iserve ang warrant. Tama. So fact number 1, katotohanan number 1, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number 2, masasabi ko na pong fakto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number 2, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon na minority. Yung propaganda po ng mga Dean of the Law Students, Law Schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, ha? Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa amin pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Nice. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. So truth number 1, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the Senate President. Fact number 2, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number 2, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number 3, kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon,
umakyat sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha. Kung hindi Yun po, ang ginawang kwento ng mga, alam niyo yun? Ginawa ng kwento. Siyempre, itago, secure. Bakit kailangan itago? Utak ng mga meron nun, di ba? Nakagawa pa sila ng paraan para may pang-counter sila dito sa Senate. Oh. Ngayon, merong mabibigay na kopya ang Senate. Ngayon, baka mamaya, gumawa na naman ng kwento itong mga unggoy na ito at sasabihin, paka na lahat. Oh, yun nga lumalabas. Sinasabi nila na paka na lahat ito ni Senador Alan, Senador Robin at si Plaska. Maling-mali sa nakita nyo doon sa video na napakaraming mga ahente na doon sa GSIS. Eh, sino ba magsisinungaling? Ang video ang nagsasabi ng tama. So, pag nakita niyo yung video ng Senate, malamang sa malamang, ay masasampal sila ng katotohanan. Pero, gagawa na naman nila ng kwento yan. Nasa kanila ang bit eh. Oh. Ngayon, yung bit na yan, may hangganan din yan. Diba? Ngayon, nagkakaroon na ho ng hindi magandang pagkakaunawaan. Itong si Trilling at itong si John Vic. Nako, Trilling. Sumuko ka na dyan kay ano. Hindi mo kakayanan niya si John Vic. Hindi, nagkakaroon na sila ng ano eh. Diba? Inuutusan niya arestuhin si Senator Bato. Itong si Trilling, inuutusan si DILG Remulla na arestuhin si Bato. Eh, wala nga kayong mapakitang warrant of arrest. Diba? Yung warrant of arrest nyo, kuro-kuro lang. Sinagot siya eh. Tuloy muna natin to. yung police at sinagot siya nun. Kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be a investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po
Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec John Vic, siya na mag-report sa'yo. So, dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, di ba, we allowed every single transparency measure, we allowed the investigation. In fact, pag akyat namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-enkwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi questionin ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa 5th floor yon. We went to the first floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI. Hala. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So Totoo yan. Kitang-kita rin yan. Maraming nakalive niyan ng mga empleyado. Nagugulat sila bakit may checkpoint yung pauwi at palabas. Diba? Sinisilip kung ano senador ba to. Tsaka doon sa sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano, kung magre-request nga naman ng mga ganyang tawag doon, protection, hindi NBI ang tatawagin. Police. Ganun lang kasimple. So, iba yung naratibo, iba yung pinapaintindi nila, yung mga, alam niyo, si Claring, iba yung sinasabi sa totoong nangyayari. Ayun yan kay Senador Alan Peter Cayetano. Kasi kung talagang gusto nilang lumabas ang katotohanan, lalabas at lalabas sa video inunahan kaagad ng suspende. Kaso, naging unfair, hindi fair. Kung halimbawa, sinuspindin nyo si General Mau Aplasca, sinuspindin nyo rin sana yung director. Diba? Kasi nga, sabi ni Senator Alan, nagsinungaling doon sa pagre-report. Tama. Tama ang naririnig nyo. Yung sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na sinungaling. Kasi sinabi na wala daw doon agent sa GSIS. Yun ang report. Sabi din sa video. Yun ang report doon sa Pangulo. Ngayon yung Pangulo, hindi natin alam, nag-report din. Diba? Na hindi raw gobyerno ang ano. Bakit mo sasabihin agad-agaran yun? Ano meron? Tsaka kumilo sana kayo kung nalaman nyo na ganun yung mga pangyayari. Tsaka alalahanin nyo, 2026 na ho. Susunod na araw, sunod na linggo, kalahati na ho ng 2026. Alalahanin nyo. 2028, saglit na lang ho yan. Kaya kayo, kung wala kayong ipantatapat sa mga Duterte, tumigil na kayo sa panggigipit. Tumigil na kayo sa panggigipit. Dahil hindi nyo kakayanin. Labanan nyo sa eleksyon. Talunan nyo sa eleksyon kung kakayanin nyo. Pero yung gagawa kayo ng kwento, ito, yung mga tawag dito, yung mga kaalyado ng Duterte, gigipitin nyo para hawakan nyo
ang Senado at parang ma-impeach si BP Sara, nagkakamali ho kayo. Sinabi na rito, no? Hindi sila mag-i-impeach ng politika lang ang pinanguhugutan. Ayan, kasasabi lang sa video. Diba? Walang ganun. Dadaanin natin sa tama. Hindi pwede yung i-impeach tayo na huhugot kayo para lang saan. So, eto na. Kung napanood nyo yung video, dito tayo shoutout segment natin. Mula kay Ma'am Norma Conlo, shoutout sa iyo. Sa Lebanon siya nanonood. Shoutout sa iyo, Ma'am. George Lapus, shoutout po sa iyo. Oo. Angie Segura, shoutout po sa iyo, Ma'am. Oo. Daryl Marpores, shoutout po. Winnie Cuadera, shoutout po. Artes Dinaming, shoutout po. Angry Juan, shoutout po. Romulo Fonto, shoutout po sa iyo. Rico, shoutout po. Helen Marino, shoutout po sa iyo. Celia Ten Chavez, shoutout po. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa iyo. Flor de Lisa Diaz, shoutout po sa iyo. Rosita Nuas, The Box, Analisa Season, hi ma'am, shoutout po sa inyo. Lulu Garcia, shoutout po. Lucita Cantona, Tarcelo Mundido, Nicole Ann Crisostomo, shoutout po sa inyo. Elisa Hitman Mercado, shoutout po. Lagi yung nakantabay sa atin. Ferdinand Ortiz, shoutout po sa inyo. Jello Bilefer, shoutout po sa iyo. Malu, shoutout po sa inyo, ma'am. GS Zamora. G. Zamora, shoutout po sa inyo. Jane Ling, shoutout po. Roland Cuba, Charles Coronel. Ayan, si Charles Coronel, shoutout po sa inyo. Ani Balimbingan, shoutout po sa inyo. Gina Balaton, shoutout po sa inyo. George Lapus, shoutout po. Artes, shoutout po. Sino pa to? Monk Tubers, shoutout po sa inyo. Ray Marie, shoutout po sa iyo. And Joseph Balbarino. Ayan, kumabot sa video natin ito. Ang akin naman paglalambing, i-share nyo po yung video natin. Hanggang sa muli. Bye-bye!